Yes, good morning. I'm Christina Vaikar sa Pilipinas po. Sa Japan po ako po si Sasaki. Kamusta po kayo? Sana po maganda yung umaga ninyo. Kung ano man po pinagdadaanan po ninyo, ikasali niyo po ako. Nag-message na po sa akin ang Google AdSense. Ang makikita ko po, ang resulta nito sa 21 or kasi 21 red calendar, sinasabi ko na mo sa inyo, hanggang 26 po yan. At may tax po siya ng 24%. Ito pong YouTube ko po nito ay hindi po ito hanap buhay para malaman po ninyo. Kaya rin po ako nag-YouTube para po malaman din po ng aking kababata kung ano po ang nangyayari. Hindi po ko sikat. Napakahirap po abutin ng 4,000 public watch hour po. Talaga dito rin po ko umiyak, masaya, nagkagulo-gulo, nagkarambo-rambo na rin po ang aking buhay. Ganun pa man, nandito na rin po ito. Isang alaala ko din po ito kasi hanggang sa una, hanggang dulo po, matira matibay nga po eh. Sa short video po, kailangan po yan may 1,000. Pag wala pong 1,000, hindi po yan, valid po yan. Hindi po yan kasali. Sa totoo lang po, ipapaliwanag ko sa inyo. Kung susubok man kayo ng YouTube, kailangan po may may pondo ka ng pasensya. At hindi po kasali yung ni-start ninyo na hindi po siya counted. Ang counted po nito, kung alam ko din pala, sana hindi na rin po ako nag-YouTube. Dahil napakahirap po pala. Para malaman din ninyo sa mga beginner, pag na-monetize po kayo, ay hindi po kasali yung dati yung inumpisan nyo. Kung narin umpisa katulad ako, na-monetize po ko ng February 5. Doon pa lang po pala counted until now. Isipin ninyo, paano po yung ginawa ko ng 2 years ago pala? Hindi pala counted yun, di ba? Kaya kailangan po ninyo 1,000 subscriber, 1,000 video. Ulitin ko ulit hindi yung iba kasi dyan, puro ginawa, short video, ginaya mo na ako. Hello dear, makinig ka. Kailangan mo gumawa ng long video para pumasok ang ads. Ang nagpapasweldo ay hindi po, wag kang bumaling sa short video. Sa totoo lang hindi kasali ang short video. Para malaman mo, maintindihan mo, kailangan mong gumawa ng mga 10 to 30 minutes, isang oras ng para pumasok po siya hanggang ma-monetize ka. Paano ka ma-monetize? Pawala na yata yan subscriber mo. Hindi ka na umabot ng 400 day. Ano ba naman nangyari sa'yo? Ilang taon ka na, magpipitong taon na. Imagine, 7 taon na po yung isa kong kaibigan. Hanggang ngayon, ewan ko kung ano pong taralala pinagagagawa mo. Next time, pupunta ako sa'yo dahil hindi po ako nanalo ng loto. Kung alam ko lang din pala, hindi pala counted ang dati mong ginawang video. Ang counted po, yun na monetize ka katulad ko po. At nakakawala, sa totoo lang nakakawala po ng gana. Kasi ini-expect mo talagang siyempre 2.5 million na po ang views ko eh. Hindi po yan counted. Magpakatotoo po tayo, hindi siya counted. Ang counted po, yung na-monetize po ko ng February 5 until now lang po. Magkano lang po yan. Kaya baka hindi na po ako madalas basta maggawa lang po din ako at para din po makita po ng aking ng kababata ko kung ano po yung, at saka yung date, kailangan makita po yung date dahil hindi nga po ako nagpapakita. Sa kanya ko po lang inaano kasi kababata ko po yan nakita niya po ang personality ko, kilalang kilala ko ang kanyang pagkatao, kilala ko po yan. Yan lang po para po ma-update niya po kung ano po yung ginagawa ko. At hindi po ako maganda. Maganda po yung kalooban ko. May tsura talaga ako, wala kayong magagawa. Mistisa nga po ko kaya ko po hindi po ako nagpapakita dahil nga mayroon po ako pinoprotektahan dito ang company ko po.
Hindi po yan basihan at hindi naman po ako dalaga. Sinabi ko naman po sa inyo, may mga apo na po ako, kung may utak ka rin din, di ba? May apo na po ako. Kung ano yung maganda apo ko, siyempre ako ang lola niyan, ay maganda ako. Di ba? May itsura ko. Di ba? At nag-usap kami ni Grace. Kung susubok po kayo ng YouTube, panindigan nyo po. Hindi po counted. Kape po tayo. Ito po, inom muna po ako ng maraming tubig. Inom muna po na tayo ng maraming tubig bago tayo magkape. Ito po yung ginagawa ko. Umiinom muna po ako ng isang basong tubig bago po ako magkape. Para yung toxic ng katawan natin ay mailabas po natin maya-maya. Ngayon po, mag-reporter na naman po ako. Nakita naman po ninyo. Aalis po ako yung sapatos ko. Yan pong basura, bukas ko pa po ng umaga. Kasi bali may pumasok na pusa doon sa basurahan. Hindi ka pwede maging siga. Sinasabi ko sa inyo, Martes tsaka Biyernes lang po ang tapunan. Dahil makikita po yun ng kapitbahay ko, baka ma-report naman po ako, ibalik na naman sa pinto ang kinabukasan. Ito po ngayon ang aking pong kalagayan. Diba? Matigas. Let's go. Tumigas naman ito. Ang aking kapitbahay. Yan po. Para naman lumabas nga yung yan po. Para po maliwanagan po tayo na isipin ninyo yung ginawa kong 2 years. Bali wala pala. Nag-message siya, hintayin ko doon ng 21 po. At isang alaala ko po to. Kahit na na-shock po ko magme-mail, hindi ko po alam kung totaling sana dagdagan naman nila ng konti yun. Ano ba yan? Ayan po. Yan po. Okay lang po yan. Kasi kung inspirasyon niyo po ako, mahal niyo po ako, nagmamahal din po ako. Gusto ko lang po na itong pag may time siya, pwede niya akong makita. Diba po? Yun lang po. Yun lang po ang aking hangarin. At mahalin mo siya ng maigi kahit hanggang hanga na lang din ako sa asawa mo. Diba? Sipin mo. May 7 siya dumating. May 7. Nag-mail daw sila sa akin ng 21 hanggang 26. Hintayin ko na lang po din daw. Dahil na ko na po yung $100 po. Hindi ko po alam. Sana dagdagan nila. Pag nagkataon ewan? Diba? Mag-ingat ka sa araw-araw at malapit na yung birthday mo. At ako okay naman. At maglilinis po ko yung vacuum. Ano pa bang gagawin natin? At dyan? About naman po dyan sa YouTube. Dyan sa nag-iiringan po. Marriage, live-in. Alam mo, kahit anong professional mo, as long na hindi ka pinapakasalan, wala ka pong karangalan sa kanya, wala kang karapatan. Kahit ilan pa maging anak mo, siguraduhin mo bakit hindi kanya kayang pakasalan. Ang dami niyang reason ng isang lalaki dyan na hindi naman daw kalokohan yun. Niloloko niya lang yung sarili niya. May iba nga dyan ang pangit-pangit, mukhang kabayo na yung mukha pero pinakasalan siya. Iba po ang totoong kasal. Huwag kayong papayag na hindi kayo pakasalan ng lalaki. Sa legal matter po, sa korte po, anong status ninyo kay 10 pang anak ninyo o 11 pa, etc. etc. As long na hindi ka pinapakasalan ng lalaki, isa ka pa ring girlfriend niya lang. Ka-live-in partner. Wala ka pong habol sa lahat ng aspeto ng kanyang kari-ari-arian, sa kanyang pagkatao, hanggang hindi mo sinusulat ang apelido. Maging po tayo. Kaya nga 'di ba may kabit, wala kang habol. Ano man ang pagmamahal mo, maging legal po tayo.
Kasi kahit sa anong korte mo, as long na hindi ka pinapakasal, wala kang. Tingnan mo ko, mahal na mahal ko siya, kaya ko ba siya paglaban? Hindi, di ba? Ako pa ang malalagay sa diyado, di ba? Prangkahan po tayo. Kasi po, kasal po siya eh. Talo po ako sa korte. Pero sa puso sa ano po, ay panalo po ako. Hanggang doon na lang po ako. Talo pa rin ako. Aminin po natin ang katotohanan. Kayong mga live-in partner lang, hello, magising kayo sa katotohanan. Bakit ayaw kanyang pakasalan? Gising pag may time po. Mayroon siyang hindi gusto sa'yo. At pwede pa po siya. Oras ng nagpakasal yan sa ibang tao. Talo ka, day. Mayroon nagkakagulo dito sa sikat na sa atin sa Pilipinas. Talo ka dahil kahit ano pang professional mo, teacher ka. Naging teacher ka pa kung di ka naman pinakasalan ng partner mo. May something din sa'yo kasi dambuhala ka naman kasi. Di ba? Minsan naman magpakatotoo po tayo. Sa totoo lang po. Magpakasal po kayo kasi importante po ang dokumento sa lahat ng aspeto. Tama din sinasabi ng manager na yun na wala kang karapatan. Hindi lang sa selos po. Wala kang karapatan. Pakasal ka kasi maganda po na legit po tayong lahat. Tignan nyo ako. Hanggang ganito na lang din ako. Kasi alam ko mali ang ginagawa ko po. Mali po. Kasi puso ko lang po ito eh. Pero may legal po siya. Talo po ko. Ano man ang gawin po natin. Aminado po ako dun. Kaya hanggang paghahanga na lang po ko. Kaya sa mga live-in dyan, huwag kayo pumayag ng live-in po. Wala kayong habol magpakasal kayo. Kung bakit ayaw kayong pakasalan, ang problema sa'yo. Kasi kahit anong suhol mo dyan, pag hindi ka pinakasalan na lalaki, huwag niyong pilitin, ibig sabihin nun, namimikot na lang po kayo. Kayo din po magdudusa. Pero kung ganyan lang live-in partner, huwag po kayong papayag. Umpisa pa lang magpakasal na po kayo. Kasi nagbabago po ang ugali ng tao. Pero as long na may dala ka pang papeles, saan po kayo makarating, panalo ka po. Kaya panalo ka, alagaan mo yung mahal ko. Alagaan mo Ano man ang mangyari, alagaan mo dahil baka sabunutan kita sa bandang huli. Dahil mahal ko po yan, pero alam kong talo po ko. Salamat po at magkakapi na po ko. Yan po, yan. Tasa yan. Tiffany yan, Tiffany yan. Brand yan. I love you at ingat ka po. Thank you. Bye-bye.